Si Leni Robredo magaling na Vice Presidente. Si Duterte at saka si BBM, pagkumparahin natin. Si BBM ang dami nagawa. Sabi ko nga, kahit anong gawin ninyo, na ibagsak si BBM, hindi kayo magtatagumpay at hindi kayo magwawagi. Very good sa akin si BBM, very good. You're the best, BBM, President of the Republic of the Philippines. You're the best. Sara sa kasi Leni Robredo, pagkumparahin natin. Si Leni Robredo magaling na Vice Presidente. Si Leni Robredo, nakita nyo bang mayroon sa confidential fund? Wala, zero. Pinipilit nilang siraan na wala nagawa si Atty. Leni Robredo. Nakita mo lang sa panahon ng pandemic, at hindi lang dami nagawa. Si Duterte at saka si BBM, pagkumparahin natin. Si BBM ang dami nagawa. Nag-utos ba si BBM na patayin ninyo? Nag-utos ba si BBM na hindi ano? Tahimik lang si BBM na gumagawa ng ano, tama? Yeah, very good. Very good sa akin si BBM, very good. You're the best, BBM, President of the Republic of the Philippines. You're the best. Ano masasabi mo sa mga sinasabi nila na about the PhilHealth na iba niya? Yung nga sinisiraan nila, ang sabi nga ni BBM, kahit walang pundo yan eh. Kaya ano yun ang gobyerno niya, tustusan. Ano kasi, may maraming ano yan, maraming nangyayari. Lalo na sa'yo, Roque, na budlot at yan. Putang ina, nagtatago ka sa batas, putang ina mo. Yan si Roque. Oy, Hari Roque, budlot at yan, putang ina mo, babol ka. Patago ka rin eh. Huwag ka dyan magdadakdak sa social media. Umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung mga kaso mo. Yan, ang galing yan ang ano. Pinipilit ko lang siraan. Pinipilit lang siraan si Bino na ano. Kahit walang pundo ang PhilHealth ay kaya punduhan ng gobyerno. Ang sabi nga na BBM, mag-aaral naman kayo. Hindi yung puro paninira lang eh. Sabi ko nga sa inyo, kahit paanong gawin ni BBM na magaganda, hindi lang maintindihan yan. Kasi isa ang kanilang hangarin, isa ang kanilang layunin na ibagsak itong si BBM. Yan ang totoo. Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, wag na maraming satsat-satsat pa. Isa ang layunin nila, isa ang kanilang hadikain na ibagsak si BBM. Kasi gusto nilang si Sara Duterte ang ipalit ng presidente. Yan ang totoo dyan. Kaya mga hibang sila. Sabi ko nga, kahit anong gawin ninyo na ibagsak si BBM, hindi kayo magtatagumpay at hindi kayo magwawagi. Putang ina nyo. Yan ang masabi ko sa'yo, putang ina nyo, hindi kayo magwawagi at hindi kayo magtatagumpay. Ayun kayo. Kapal na pagmumukha nyo? Ha? Tagina kayo, hindi ko makakalimutan ang ginawa nyo sa Pilipinas. Tarantado kayo. Ano pang tanong nyo? Ano naman ang masasabi natin patungkol dito sa panawagan ng mga loyalista at kakampik na nagsanib pwersa na ukol nga dito sa impeachment kay Sara Duterte? Ano masabi ko? Oo. Ang masabi ko talaga dyan, dapat talaga ma-impeach si Sara. Bakit? Bakit? Kasi ano na natin eh, nakita na natin at narindagan talaga natin ang katotohanan na imbestigahan sa nagpagpum eh. Kaya nga hindi niya may paliwanag, di ba? Nag-ano siya, nagwawarat siya. Ang style ng mga Duterte, pag naiipitan sila sa mga kataratuhan nila, pag naiipitan sila sa mga kataratuhan, ganyan. Magpabuwang-buwang, magpawarit para nila. Yan ang style nila. Maliwanag pa sa kintab sa ulo ni Bato na ninakaw talaga ni Sara ang pera na taong bayan. Dapat hindi dapat bigyan ng pundo niya sa Office of the Vice President. Wala nang karapatan dapat yan eh. Bigyan ng pundo sa Office of the Vice President sa Sara. Wala nang karapatan bigyan ng pundo yan. Kasi nga hindi na siya mapagkatiwala sa palagay niya ba? Halimbawa, mayroon kayong trabado, nagnakaw. Sa palagay mo ba, magkakatiwala ba siya? Ganun lang, yun na halimbawa lang natin. Halimbawa, mayroon kang kaibigan, dinukot yung pira mo sa bulsa, sa palagay mo, magtitiwala ka sa kanya? Siyempre, hindi na. Correct. Kasi mayroon ka ng record sa kanya na gano'n eh. Si Sara Duterte, dapat na bang bigyan siya ng pulo sa Office of the Vice President? Dapat wala na eh. Dapat nga zero budget dapat yan si Sara Duterte. Kasi nga hindi siya magpagkatiwalaan. Kasi nga probe na ang mga Duterte, probe na sa nagawan sa pira na taong bayan.
Sir, ano naman ang masasabi natin sa sanib puwersa ng kakamping na mananawagan ng ganun at saka yung mga loyalista? Yan ang maganda. Dapat talaga dito walang kulay-kulay ha. Tapos ng eleksyon. Kaya kailangan ngayon magsama-sama tayo kahit ano man ang pinanggalingan natin mga politikal, kahit mga ano mga kulay na pinanggalingan natin. Isang layunin natin na dapat nang maimpis itong Sara Duterte diyan. Dapat na talaga magsama-sama tayo lahat dito. Mga kakampit, mga loyalist, dapat magsama-sama tayo dito. Isang ano natin dapat Layunin. Isang layunin natin na dapat talagang maano si Sara. Kasi sagabal yan sa pamamahala ng Pilipino eh. Pag-unlad. Sagabal yan, wala talaga, walang mga ganang mayroon kasi nga, wala eh. Dapat si Sara talaga eh, ligpit na yan, putang ina yun. Dapat talaga iligpit na yan para matikuin na yan, para matapos na yan. Hanggat nandyan yan, hindi yan titigil. Hindi ito tanan si Pipi, maniwala kayo sa akin. Hanggang 2028 yan. Kaya dapat itong 2025, dapat na talagang mailigpit tayo si Sara Duterte. Para manahimik lang basa natin eh. Sila ang gugulo eh. Wala nang, bakit kami mga kakamping, nagugulo ba kami bibig? Mga kakamping vlogger, nagugulo ba yung kami? Hindi. Bagpos kami yung sumusuporta. Hindi naman ginugulo. Talo kami. Tinanggap namin yan. Tapos ng eleksyon. Dapat suportahan yung presidente. Kasi yun ang panawagan ni Vice President Atty. Leni Robredo. Oh. Kaya nga nandito tayo ngayon, magsama-sama tayo, walang kulay-kulay dito, para sa tama, para sa katotohanan nito, ipaglaban ang mga nagbabayad ng puso tax ng pira nila ito. Na dapat na talaga mapanagot ng Sara Tambalostay ang pira na ito. Dapat talaga mapanagot. Diba? Hindi pwede yung gano'n-gano'n lang. Anong gano'n-gano'n lang? Tapos, diba? Lalong lumaki ang ulo ni Sara eh. Kasi may kumakampi sa kanya, diba? Dapat yung ulo ni Sara Duterte, dapat yan basagin para lumit ang ulo niyan. Dapat yung ulo ni Sara Duterte, dapat yan basagin para lumit ang ulo niya kasi malaki ng ulo niya eh. Sobrang laki ng ulo ni Sara Duterte. Dapat yung ulo ni Sara Duterte, dapat yan basagin para lumit ang ulo mo, putang ina mo. Kasi nga, sobrang lang pagkalaki ng ulo mo, Sara Duterte. Dapat yung ulo mo, Sara Duterte, basagin yan. Dapat yan basagin yung ulo mo, Sara Duterte, para lumit ang ulo mo. Para mahimasmasan ka. Kasi nga, hibang na hibang ka eh. Sobrang pagkahibang mo. Ang lakas ng anong pangarap niya, magpresidente siya. Putang ina, kapal mo. Bago ka magpresidente, putang ina mo, ipaliwanag mo muna yung pira kung saan mo nilustay, putang ina mo. Gumawa ka muna ng kabutihan sa Pilipinas. Ano bang nagawa mo sa Office of the Vice President? Putang ina nyo. Sa panahon na Atty. Leni Robredo, sinisiraan nyo. Eh ngayon, tatanungin ko, ano ba nagawa nyo? Sa Office of the Vice President, putang ina mo, Sara. Ha? May nagawa ba kayo? Putang ina nyo, ulol. Yun na ako huwag nyo na po argarte sa mga drama-drama nyo dyan. Wala kang nagawa. Ang nagawa mo, magpapungpong sa bilat mo, putang ina mo. Sir, tanong ko lang sir, bilang isang kakamping, ba't naggalit na galit ka sa mga Duterte? Alam mo kung galit-galit ako? Alam mo ba kung bakit kaya Leni Robredo sinusuportahan ko? Kasi nga, nakikita ko kasi magkasama sila sa PBBM. Ang katanungan ko sa sarili noon, ano lang ang mangyayari? Mabibigyan pa kaya ng hustisya o justice sa lahat na namatay sa Warulga? Mapanagot pa kaya ang mga Duterte sa kanilang kasalanan ginawa sa Pilipinas? Kaya nagkakamping ako. Kasi si Atty. Leni Robredo lang ang nakikita ko na mapanagot itong Duterte. Kung sakali man maging presidente si Atty. Leni Robredo. Kasi nga sa panahon na yun, si PBBM sa Sara magkakampi sila, diba? Pero ngayon, iba ang nangyayari. Magkakampi na ang kakamping ngayon at saka ulahan. Kaya nga hanggat pare, talagang panagutin dapat din PBBM si Duterte. Dapat yan, itulungan mo na dapat yan sa International Criminal Court. Ibig sabihin, papasukin yung ICC? Oo, dapat na talaga. Hindi ICC yun eh, yung, kasi member tayo ng yung National Police. Oo. Interpol. Oo. Yung ICC, magbibigay ng warrant sa Interpol yan. Yung Interpol naman, dadalhin niya dito sa Pilipinas. Yung pulis ng Pilipinas, ang dadampot kay Duterte. At doon na yan si Duterte, matay sa kulungan sa sa ICC. Kasama sina
Sino ay sasama ni Duterte? Kasama yan si Bato, si Bongo, si Sara, si Baste, si Polong. Yan, mga Duterte na yan. Yan, pati yan, sabi ni Ruben, sasama raw sa pag napulo si Bato, wala sumama ka! Tangina mo. Baka ayaw lang sa pagsama ni Robin. Bubo. Yan si Ruben. Ruben numero 1, sila baka bubo, tanga, mangma. Si Bato, nakita mo, wala talaga. Wala mga senador na putang ina. Lahat ng senador nito tayo, mga bobo, mga tanga, tarantado kayo, putang ina nyo. Sa tingin mo may lulusot pa kaya sa team ng Duterte? Duterte? Oo. Wala. Wala. Si Bungko dapat, si Bungko wag na, dapat yan, dapat yan, pag nag-survey siya, dapat yan, mapunta na yan sa number 20, putang ina yun. Isa pa yan eh. Nagkukubli yan eh, nagkukubli yan, putang ina yan eh, sa katanataduan yan, sa malasakit. Nagkukubli yan, magaling yan magkubli si Bongo. Bayaw pala yan si Peter Lim eh. Si Bongo, bayaw ni Peter Lim yan, yung drug lord. Kasi yung kapatid ni Bongo, asawa ni Peter Lim. Kaya yan, nakatakas. Bayaw eh. Pumunta pa ng Malacanang yung si Peter Lim, na-interview ni Peter Lim. Di ba, drug lord? Bayaw yan, bayaw ni Bongo yan si Peter Lim, bayaw yan.